bahagi ng multilateral defense treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile System para sa pagsasanay ng ating sandatang lakas. Ito ang inihayag ni Senate Committee on Maritime and Admiralty Zone Chairman Senador Francis Tolentino kasunod ng pagdideploy ng Estados Unidos sa bansa ng Nemesis bilang bahagi ng Balikan Joint Military Exercises na nagsimula noong April 21. Ang anti-ship missile ng United States na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis ay dumating na sa Batanes sakay ng dambuhalang C-130 Hercules plane ng US Pacific Fleet 184 Air Command para sa Maritime K-Terrain Security Operation o MKTSO ng Balikatan Exercises ngayong taon. Sa isang pahayag noong linggo, inihayag ng Armed Forces of the Philippines ang paglalagay ng Nemesis sa MSKO, isang aktibidad kung saan nagsasanay ang mga armadong pwersa na bawiin ang isang isla mula sa pwersa ng kaaway. Ginanap ito sa Batanes. Samantala, sinabi ni Senador Francis Tolentino ang sinasabi umanong killer missiles ay hindi banta o paghamon sa makatuwid ay bahagi ng ating pagsasanay. Samantala, kinatigan din ni Tolentino ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. na ang balikatan ngayon ay magiging full battle test kung saan ang lahat ng military doctrines at procedures ay susubukan. Aniya, anumang hakbang ng pagpapalakas sa ating defense capabilities at cross-military training kasama ang iba pang mga kaalyadong bansa ay suportado ng senador. Una nang iminungkay ni Tolentino na isama sa balikatan exercises ang pag-iinsayo ng posibleng gulo na maaaring mangyari sa Taiwan Strait. Suwestyon ng senador na isama na rin sa pagsasanay o rehearsal ang mga commercial vessel na pwedeng tumulong sa posibleng pagpapawi sa 250,000 mga Pilipinong manggagawa na nasa Taiwan ngayon. Samantala, sinabi ng isang Chinese military affairs expert sa Global Times noong linggo na ang Pilipinas ay naglalayong gamitin ang mga panlabas na pwersa para isulong ang iligal na pagpapalawak ng teritoryo sa South China Sea at bagay na hindi ito papayagan ng bansang China. Isa itong banta sa seguridad sa riyon kung saan kitang-kita umano sa galaw ng Pilipinas na gusto nitong manggulo sa kanyang mga kapitbahay sa Asya. Ang ganitong mga maniobra ang babala ng eksperto ay hindi lamang bibibigo upang makamit ang kanilang mga layunin, ngunit magkakaroon din ng mga makabuluhang kahinatnan. Ang China, ayon sa mga defense expert nito, na tulad ng ibang membro sa bansa sa ASEAN, ay migpit na tinutulan ang paglalagay ng US ng medium-range at land-based na anti-ship missile system sa Pilipinas dahil walang alinlangang masisira nito ang kapayapaan at katatagan sa riyon ng South China Sea.